at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa mga karaniwang sakit ngayong panahon ng tag-ulan. Ito ay ang waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue o wild diseases. Inaabisuhan din ng DOH ang publiko na pakuluan muna ang inuming tubig nang hindi bababa sa 2 minuto upang makaiwas sa pag-inom ng kontaminadong tubig. Kabilang din sa paalala ng ahensya ang pagpapakonsulta sakaling lumusong sa baha, lalo na kapag may sugat, madalas na paghuhugas ng kamay at ang kampanyang taob, taktak, tuyo at takip. Kasalukuyan ng umaandar ang case build-up para sa mga individual na sangkot sa pagkawala ng kontrobersyal na mga sabungero. Tungayan ang ulat ni Princess Castro. Bunsod ng pagkakadawit ng ilang mga pulis at ng isang babaeng artista sa pagkawala ng 34 na sabungero noong 2021 ay patuloy ang pag-andar ng investigasyon sa naturang kaso. Sa panig ng Philippine National Police Internal Affairs Service o PNP-IAS, sinimulan na nila ang case build-up laban sa mga pulis na sinasabing sangkot sa missing sabungero case. Ang impormasyon na ay kinumpirma ni PNP-IAS Inspector General Attorney Dodo Dulay kasunod ng pahayag ng isang saksi na nagsabing may mahigit 20 pulis na sangkot umano sa pagdukot at posibleng pagpaslang sa mga nawawalang sabungero. Kaugnay nito ay hinimok din ni Dulay ang mga pamilya ng mga biktima at iba pang testigo na makipag-ugnayan sa kanila para mabusisi ng maayos sa mga panibagong aligasyon. Samantala, nilinaw naman ni Dulay na hindi pa nakararating sa kanilang tanggapan ng opisyal na salaysay ni alias Totoy ang unang lumutang na testigo kamakailan. Bukod sa mga pulis ay may espekulasyon ding kumakalat sa social media na isang babaeng artista rin ang hinihinalang dawit sa kaso. Dahil dito, ipinahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kasalukuyan ng kinukumpirma ng Department of Justice ang lahat ng mga impormasyong kanilang natanggap. Sumulat na rin ang DOJ sa pamahalaan ng Japan para humingi ng tulong sa isa sa gawang operasyon ng mga technical divers sa paghahanap ng mga labi ng nawawalang sabungero na inilibing sa Taal Lake sa Batangas. Plano rin ng kagawaran na gamitin ang remote operating vehicle mula Japan para magsagawa ng mas malalim na pagsisiyasat sa ilalim ng Taal Lake. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbigay ng pahayag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR patungkol sa pagkabahala ng publiko sa kalidad ng mga isda na nakukuha sa Taal Lake. Ito ay matapos ang matumal na benta ng tawilis sa mga lokal na merkado. Matapos pumutok ang issue ng mga nawawalang sabungeros na itinapon umano ang katawan sa lawa ng Taal. Ayon kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, walang basihan ang pagkakatakot ng publiko dahil ang tawilis ay planktons ang kinakain kaya ligtas itong kain ng mga tao. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga isda mula sa Taal Lake, ligtas ikonsumo ayon sa BFAR. Rollback sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na. Case build-up sa mga pulis at artistang dawit sa missing sabungero, sinimulan na. PNP, natimbog ang 700 million peso ng shabu sa Bulacan. Streaming lift-off ng kilalang streaming platform, nakahanda ng ilunsad. Chinese police, inaresto ang mga authors ng gay erotic fiction. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.